Good afternoon, good afternoon. Ngayon ay Tuesday, May 14. Grabe yung eyebags ko guys. Kasi gagabi, grabe ang ulan. Hindi ako nakatulog sa ulan. So ayun, mag-isa ako ngayon dito dahil si Dudong nasa paaralan. Si Chris na masada, kanina pa yun, hindi pa umuwi. So, naghahanap yun ng pambili ng bigas. So, maglalaga na lang ako ng bugok na itlog. 1, 2, 3, 4, 5. Limang bugok na itlog. Ayan. Yan, limang bugok na itlog. Aking ilalaga. At gagawa tayo ng apoy kasi ano naman tayo maglaga kung wala tayong apoy. Ayan. Hyperacidity ko ay tumukar. Tumukar guys. Nitukar siya. So, dyan lang kayo. Magawa ako ng apoy. Diba? So, gagawa tayo ng apoy, guys. Marami pa akong labhan to. Lalabhan ko pa ito. Ito din. Tingnan yung ginawa ni Dudong. Ito, hindi pang ano ba, pang gatong. Ginagamit ko ito sa butane. Pero anong ginagawa yan kanina kasi wala siyang magawang iba. Kasi yung kalaha namin itong panggamit namin panggatong na kalaha. Diba? Itong kalaha na sa panggatong. Hindi ko na matumba. Hindi ko nahugasan kagabi kaya yung ginamit na ito. Alam niya magalit ako pag gamitin niya yan sa Alam niya magagalit ako pag gamitin niya yan sa panggatong pero ginamit pa din niya. Pero hindi na ako magagalit. Uy, kasi alam niyo yung kagabi nag-BP ako, mataas yung BP ko. Medyo lumilevel up yung BP natin. Siguro kasi kumain ako kahapon ng maalat na tuyo. Ulam namin kahapon whole day ay tuyo na maalat. So, yun. So, ngayon, hindi ako kumain ng tuyo. Kumain ako ngayon ng gulay. So, ayun na. Magawa tayo ng apoy. So, ayan. Umuusok na. Kasi ay nakaano na tayo ng apoy. So, hugasan ko muna ito. Ayan. Diyan muna tayo. Diba? Magbablog ako. Alam nyo, nag-video lang ako pero wala akong pang-upload today kasi naubusan kami ng load. Ayun, naubusan ang kapitbahay ko ng wifi at wala din akong pang-load. Alam nyo na, mag-isang buwan akong walang pang-load. Umaasa lang ako sa wifi ng kapitbahay namin pero naubusan siya so wala tayong pang-load. Tingnan nyo ang bugok guys. Yan. Pag bugok na itlog ay hindi siya napisa during yung, diba maglumlum yung mga manok ng 21 days para maging sisiw siya. Ang mga bugok guys, ang mga bugok hindi siya napisa. At pag ilalagay mo siya sa tubig, lulutang siya, bugok siya. So yung mga itlog na bagong itlog at medyo presko, hindi siya lulutang sa tubig pag ilalagay mo. Pero itong bugok, lulutang talaga siya. Yan o. Lumulutang siya. So, ngayon, ilalaga na natin ito.
Kasi, ginagawa ko itong content. Ang ingay ng mga manok kasi gusto nilang mangitlog pero lahat sila tinatalian. So, kinakontent ko itong bugok na itlog kasi alam ko hindi lahat nakakaalam kung ano itong bugok na itlog. Kasi hindi naman lahat may mga manok na lalo na yung nasa mga city, lumalaki sa city sila, sa city nakatira at doon na talaga doon na isinilang at doon na lumalaki na hindi naka-experience na maraming manok, yung tulad namin na dito sa bukid, sa probinsya, marami kaming manok. So, hindi nila alam ng mga bugok na ganito. So, kino-content ko para malaman din nila, di ba? Para malaman din ng iba. Pero marami ding alam na ng tungkol sa bugok na ganitong itlog. Pero marami ding hindi pa. So, yun lang. So, hindi tayo makailangang malungkot sa mga pagsubok sa buhay. Kailangan nating lumaban. Laban lang ng laban. Kahit walang kalaban. So, yun lang. Ayan, tingnan. Bugok na itlog. So, yun lang. Yun lang muna. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang laman ng bugok na itlog ha. Yan ang ating itlog ngayon na bugok. Atin yang ilalaga. So, yan. Kahoy, panggatong, marami-rami din. So, thank you for watching. Mamaya ulit. Yan. Sobrang ingay ng mga aso namin. Hindi lahat amin. Sa kapitbahay din yung iba. Kasi ang mga aso, namatay na yung iba. So, yun. Ay, baw-baw. Oh. Ay, may mga aso pala silang bisita. Kaya pala ang ingay. So, yung mga aso na yun, 1, 2, 3, 4, hindi yan amin. Taga doon yun, oh. Bahay, oh. Umuwi na sila yun. Kaya pala ang ingay nilang dalawa. Yung aso ng aming kapitbahay yan. Yun, anak yun ni Jilay, yung namatay din ng isang taon. Ito, aso ng kapitbahay din yan. Yan, anak yan ni Precious. So, yun. Ganito walang talagang maingay ngayon dito, kundi aso lang at mga manok. Kasi, may klase at ang mga nanay nandun sa school, yung iba naman natutulog, nagpapahinga. Wala talagang maingay kasi walang mga bata ngayon. Diyan sa babahay na yan, isa lang ang nandyan ngayon, yung matanda. So, sa bahay din namin, ako lang. So, sa bahay ng biyanan ko, dalawa lang sila. Pati yung anak niya, natutulog sila. So, wala masyadong kaganap-ganap dito ngayon. Ang sarap ng aso ng kapitbahay namin, natutulog sa lamesa nila. So, yan. Ganito ang senaryo namin dito pag may klase. Napaka peaceful, wala talagang ingay na kaiingay. Meron iro, aso pati ang manok. So, hi, luto na ang ating bugok. Ito. Hindi po siya maganda. Pag balat ko, maano yung balat sa matatanggal yung laman din. So, ganyan siya, oh. Yun. Pero pag ito ay green na or brown na, dapat mo na itapon kasi yan, hindi maganda na bugok. Pero pag ganito pa, okay pa yan. Pwede pa yan kainin. Yan. Lalo na't may suka. Masarap. So, ayun po. Noon, bata pa kami, hindi kami kumakain ng bugok dahil laging sinasabi sa amin ng nanay at tatay namin na nakakabubo ba? Maging bobo daw ang kumakain ng bugok, lalo na bata pa. So, hindi talaga kami kumakain. Sila lang kumakain matatanda. So, ngayon nalaman ko, hindi pala yung totoo. Kasi nang bugok sa utak? So, yun lang. Thank you for watching. That's all for the bugok story.